New Life in Christ Ministry. A spirit-driven church with a vision to win, teach, equip, and disciple, all for the glory of God. Hello po sa bawat isa! Welcome po sa ating Saturday online worship service. Bago po tayo magsimula, let us pray. Thank you, Lord. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Lord. Dinadakila, pinasasalamatan, Lord God, sa kaorasan na ito na ibinigay niyo sa bawat isa, Panginoon, para patuloy po kayong mapurihan, Lord God, at patuloy po namin mapakinggan ang iyong salita, Panginoon. Salamat, Lord God, sa biyaya mo, Lord God, sa pagmamahal mo, Panginoon, sa habag mo, Panginoon. At salamat, Lord God, dahil alam po namin, Lord God, na may gagawin ka, Lord God, ngayong kaorasan na to, Lord God. Salamat, Panginoon. Tinataas po namin sa iyo lahat ng aming gagawin ngayon, Lord God. Nawa, Panginoon, ikaw ang mapurihan at maparangalan, Panginoon. Thank you, Lord. We love you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah! Sabay-sabay po natin awitan ng ating Panginoon pagkat siya'y karapat-dapat. Thank you, Jesus. Pinupuri ka namin, Lord God. Binuwalhati ka namin, Lord God. Pinasamba namin ang banal niyong pangalan, O Diyos. Thank you, Lord. You are so, so good, Lord. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Aawin, pasayaw, lunwalhatiin, papalakpak, isigaw, dadakilain, nag-uumapaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Aawit, sasayaw, luluwalhatiin, papalakpak, isigaw, dadakilain, nag-uumapaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Aawit, sasayaw, luluwalhatiin, papalakpak, isigaw, dadakilain, nag-uumapaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Aawit, sasayaw, luluwalhatiin, papalakpak, isigaw, dadakilain. Aawit, sasayaw, luluwalhatiin, papalakpak, isigaw, dadakilain. Oh, oh, purihin ka, O Diyos. Thank you, Lord. Hallelujah. Good evening po sa bawat isa. Welcome po sa ating Saturday online service. So sige po, bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna ay manalangin.
Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa oras po na ito, O God, na muli binigyan niyo po ang bawat isa sa amin ng pagkakataon, Panginoon, upang magkaroon po ng online service. Kaya, Lord, sa oras na ito, patuloy niyo po kaming patnubayan, Panginoon, sa lahat po ng aming mapag-aaralan. Kayo po ang magturo sa amin, O God, mag-reveal sa amin, Panginoon, sa mga mapag-uusapan po namin sa oras na ito. Kaya, Lord, patuloy na ina-acknowledge po namin na kung hindi lamang sa inyo, Panginoon, hindi po magiging matagumpay, Panginoon, ang gawain po na ito. Kaya Lord, patuloy, kayo po ang manguna sa amin, O God, sa oras na ito. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy, binabalik po namin ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayan po. So once again po, welcome po sa ating Saturday online service. So sige po, umpisahan na po natin. So sa araw po na ito, ang ating pag-uusapan po or ang ating pag-aaralan po ay patungkol sa, ayan po, about evangelism. Ayan, once again, ang pag-uusapan po natin is about evangelism. And sabi nga po dito, no, the benefits of evangelism in Christian life. So, ayan po ang ating mga mapag-uusapan later on po, no. So, before that po, no, kapag sinabi pong evangelism, yun nga po, no, kapag ito po daw ang nagiging topic or itinuturo sa mga churches po, no, sinasabi po ng mga ilan po, no, na ang topic po ng evangelism is one of the most boring topics po daw, no, para sa mga Christians nowadays. So, ang ibig sabihin kapag ito ang topic, ito ang pinipreach, hindi masyadong interesado ang marami, no po. Pero sabi nga po, no, nagiging boring po ito kung ang mga nakikinig ay hindi interesado, definitely. Pero syempre po, no, kung interesado po tayo about this, panigurado po na talagang hindi po siya magiging boring, bagkus magiging isang napakagandang topic po nito, no, whenever na i-share po ito ng mga tagapagturo po natin. So sabi nga po, no, kung titignan po natin, ang evangelism po daw ay nini-neglect ng marami, hindi siya binibigyan ng ganoong klaseng pansin. Sabi nga po, no, kino-consider nila ito na boring. Pero kung titignan po natin, no, na napaka-importante po ng word po na ito or napaka-importante po ng trabaho po na ito para sa isang Kristiyano dahil malaki po ang naitutulong nito, hindi lamang dun sa mga ginagawan po natin ng ganito, ano po, in short, hindi lamang po benefit dun sa mga sinishare natin, bagkus malaki din po ang nagiging benefit nito personally sa mga nag-e-evangelize po, no. So, it really helps our spiritual growth, no po. So, malaki po ang naitutulong ng pag-e-evangelize para talagang mag-grow ang isang Kristiyano. So, sabi nga po, no, kung kinumand po ito ni Lord, ang ibig sabihin po, kailangan po natin itong sundin. And yun nga po, no, kapag yan kinumand ni Lord, definitely meron po yung kaakibat na magandang result sa atin, no? So, hindi lamang po siya kinumand ni Lord for the sake of mai-share po siya sa ibang tao, mapalaganap ang word po ni Lord sa ibang tao. Bagkus, inuutusan po tayo ni Lord na gawin po natin ito dahil, once again, meron po itong benefit, unang-una sa atin po na mag-e-evangelize. So, yun po, no? So, napaka-importante po nito. Ayan, so, para po dun sa mga hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng evangelism, maybe, first time po na nakapakinig ng online service po natin, no? So, pag sinabi po nating evangelism, simply means is the spreading of the gospel of Jesus. So, yun lamang po yun, no? So, pag sinabi po nating evangelism, ito po yung pagpapalaganap ng salita po ng Diyos, pagpapalaganap po ng word po or gospel po ng ating Panginoong Jesus. So that's what we call evangelism. So ang evangelism po, no, meron po itong iba't ibang pamamaraan, no po. So iisa lang ang purpose is to share Jesus, no po. Pero marami pong paraan kung paano po ginagawa ang evangelism na ito. So ang una po doon is yung tinatawag po natin na one-on-one evangelism, no po. So
one-on-one, i-evangelize, no po? And meron din naman na tinatawag na group evangelism po, no? Kamukha ng mga krusada, no po? So, ano po yan, mga malakihang grupo na, no po? Which is ang pinaka-purpose po is to evangelize yung mga tao po na mag-a-attend dun sa krusada po na yon, mga concert, no po? So, may mga concert na ginagawa dahil ang pinaka-purpose po nila is to share the word of God, no po? To evangelize. Meron din naman po yung pagbibigay ng Bible tracts, no po? So, isang paraan po yun ng pag-evangelize. So, binibigyan po natin sila ng Bible tracts, expecting na talagang babasahin po nila ito, and by that po, no, malalaman po nila kung ano po ang word po ng ating Panginoong Jesus. So, pwede rin po naman na online, kamukha po nito, no? Meron po tayong service online or yung mga ginagawa po nating pag-share ng Word of God online. So, pag sinabi po nating evangelism, in short, spreading of the gospel of Jesus, no po, sa iba't ibang paraan at sa maraming paraan. Ayan, so, ngayon po, ito po ang mga magiging points po natin, no? It's about the benefits of evangelism in Christian life. So, sabi nga po natin dun sa intro natin kanina, no? Pinapagawa po ito ni Lord sa atin. Unang-una, of course, para makilala po siya ng mga taong share natin, benefit for them dahil magkakaroon po sila ng kaalaman patungkol sa ating Panginoong Jesus, and kung tatanggap po sila ay maliligtas at magkakaroon po ng relasyon sa ating Panginoong Jesus. And ang isa pa po doon, bukod sa benefit po na makukuha ng mga share natin, meron din po tayong mga benefits na makukuha kapag tayo po ginagawa po natin ang pag-evangelize. Kaya naman po yung iba, no, marami ang sabi nga po, hindi siya tinitake seriously kasi hindi talaga nila fully naiintindihan kung ano po ang benefit nito sa atin, no po? Dahil kung alam lamang po ng bawat isa sa atin kung ano ang makukuha natin when we evangelize, panigurado po, no, talagang siseryosohin po natin ito at gagawin po talaga natin siya. So, kung papaano po ang pananalangin, ang pagbabasa ng Word of God, ang pag-a-attend ng church, ang pag-fellowship ay importante sa growth ng isang Kristiyano, ang evangelism po ay ganun din, no po? So, hindi po natin, kung ang mga bagay po na yun ay hindi pwedeng alisin para maging healthy ang isang Kristiyano, ang evangelism din po or ang pag-evangelize ay ganun din po. Hindi rin po natin ito pwedeng tanggalin sa buhay ng isang Kristiyano dahil dahil ang cause po nito, no, hindi po siya magiging healthy or hindi magiging healthy ang kanyang spiritual. Pero kung gagawin po natin ito, talaga naman na magbe-benefit po tayo at mag-grow po talaga ang ating spiritual life. So ngayon po, no, meron po tayong 4 na mga points na pag-uusapan patungkol sa mga benefits, no po, na makukuha ng isang Kristiyano na nag-evangelize o nag-share po ng word ni Lord sa ibang tao. So yung una po, ayan. So, sa number 1, it deepen our concern for other people. Ayan. So, pag nag-evangelize po tayo, no, isa po yan sa mga nadidevelop sa atin. Nadidevelop po yung concern po natin para sa ibang tao. Kasi po kung titignan natin, no, actually, talagang, lalo na nung hindi po tayo nakakakilala sa ating Panginoon, wala naman po talaga tayong pakialam sa ibang tao di ba po? Yung bang parang ang mentality po natin, no, yung bang hindi ako naman kanano na ano, hindi ko naman siya kamag-anak, hindi naman siya importante sa akin, hindi naman siya malapit sa akin. So, who cares? Yung ganun po, no? Bakit ako magkakaroon ng concern sa kanya? Which is, hindi po siya nagiging tama, lalo na kung Kristiyano na po tayo. Dahil, ang ating Panginoon po, no, binigay niya ang buhay niya para sa atin dahil ang concern po niya sa bawat nilalang ay nandun po, no? Kaya sa atin po bilang isang Kristiyano, isa din po ito sa dapat na di-develop, no po, yung concern po para sa ibang tao. So, in reality po, talagang wala tayong pakialam sa iba. Pero sabi nga po, no, true evangelism, kapag ine-exercise po natin ang pag-e-evangelize sa ibang tao, ang dinidevelop po nun ay yung pagiging concern po natin
sa kanila, no po. So sabi nga po ng Romans 13:8-10, let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another, for whoever loves other has fulfilled the law. The commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet, and whatever other command there may be, are summed up in this one command: love your neighbor as yourself. Love does no harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. So, sabi nga po dito, no, kung magkakaroon man po daw tayo ng utang, no po, yun yung utang na mahalin ang bawat isa po sa atin, no po, dahil kung sino man daw po ang nagmamahal, no po, ng kanyang kapwa, ay siya po yung tunay talaga na gumaganap sa kautusan, no po. And sabi pa nga po sa verse 9, no, kung sino, sabi nga po sa verse 9, eto pong mga command po na ito, no, yung you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet, no po. So, yung mga yan po, no, iisa lamang po ang kapag pinaiksi po natin yan, no, or ang ibig sabihin po, no, kapag kinompress po natin yan, masasama lamang po ang command. Ang mga command po na yan patungkol sa pagmamahal po sa kapwa, kamukha po kung paano po natin minamahal ang ating sarili, no po. So, sabi nga po, no, yun nga po, no, na paano mo masasabi na mahal mo ang sarili mo kung wala ka namang concern sa ibang tao, no po. So, ikaw, save ka, ikaw satisfied ka sa buhay mo, pero yung mga tao na nasa paligid mo, wala kang concern. Sabi nga po, no, wala kang pakialam. Nakikita mo na kung ano ang nagiging problema nila at alam mo kung ano ang pinakasolusyon para matanggal sila sa ganong klaseng sitwasyon. Pero dahil sa lack of concern, sabi nga po, no, kaya hindi po natin nagagawang ma-share ang word po ni Lord sa kanila, ano po. Pero kung lalabas lamang po tayo or kung talagang i-expose lamang po natin ang ating sarili para mag-share po ng word of God sa ibang tao, definitely po, no, makikita natin na ang mga taong to talagang kailangan na kailangan po nila ang Diyos. Na kung wala pong magpapakilala sa kanila sa ating Panginoon, mapapahamak po sila at talagang sisirain po ng kaaway ang kanilang mga buhay, no po. So sabi nga po ng ating pastor, no, what if ikaw meron kang sakit na malala, tapos alam mo kung ano ang gamot dun sa sakit mo na yon at napagaling ka dun sa sakit mo na yon dahil dun sa gamot na yon. Kung meron kang ma-encounter na kamukha mong merong sakit na ganon, tapos ikaw, alam mo kung ano ang magpapagaling sa kanya, hindi mo ba i-share yung gamot na yon sa tao na yon? No po. So, kung talagang meron po tayong concern sa ibang tao, gagawin po natin yon. Kahit alam natin na talagang kung minsan hindi ka paniniwalaan, no po? Pero i-insist mo pa rin kasi proven and tested, alam mo sa sarili mo na ito ang makakatulong sa kanya. Yun po, no? So, kaya nga naman po, no, kung may mga Kristiyano na until now, wala pong concern sa mga tao sa paligid po nila, medyo questionable po, no, dahil yun nga po, no, ang isa na dapat ma-develop sa buhay ng isang Kristiyano is yung pagiging concern po sa iba. Dahil ang puso po ng ating Diyos, no, talagang concern po sa lahat ng mga tao. Kaya nga po, ginawa niya ang lahat para maibigay po yung pinakasolusyon na kailangan para hindi po mapahamak ang tao. So, kung tayo po, sinasabi natin na tagasunod po tayo ng ating Panginoon, pero hindi rin ganun ang klase ng concern na meron po tayo sa iba, medyo kailangan po nating mag-isip kasi ang ibig sabihin po nun, talagang hindi pa develop, sabi nga po, no, yung concern po natin para sa iba. So, kung gusto po nating ma-develop po ito, i-exercise po natin ang pag-evangelize, no po, para makita po natin ang iba't ibang senaryo, ang iba't ibang mga buhay na meron ng mga tao po na ito, no, at malalaman po natin na talagang ang buhay po nila ay miserable at kailangan po talaga ang Diyos
para umayos po ang kanilang mga buhay. Ayan, so once tayo po ay ganyan din, hindi maayos ang buhay, pero dahil merong isang tao na naging concern sa atin and hinakbangan po niya yon, shineran po tayo at ngayon tayo po ay nakakakilala na sa Diyos. So sana po tayo din, ibalik din po natin yung concern na yon sa iba na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Ayan. So, isa po sa mga benefit na makukuha po natin personally sa pag-evangelize is mas lalo pang mapapalalim ang ating concern para sa ibang tao. So, pangalawa na po. Ayan. So, sa number 2, it allows you to understand the heart of God. Ayan po, no? So, sa pag-evangelize po, no, napaka very good po ng way po na ito para maintindihan po natin ang puso po ng Diyos. So kung titignan po natin, no, napaka-importante po na tayo po ng mga tagasunod ng ating Panginoon, no, maintindihan po natin kung anong klaseng puso meron ng ating Panginoon. Dahil kung hindi po natin maiintindihan or hindi po natin naiintindihan yung heart po ni Lord, paano po tayo magiging tagasunod niya? No po? Paano po natin siya pagkakatiwalaan? Paano po natin iaalay yung buhay natin sa kanya kung tayo po mismo hindi natin naiintindihan kung ano ang puso po ng ating Diyos, no po? So sabi nga po, no, kung hindi po tayo lalabas, hindi po natin makikita yung real scenario ng mga tao sa labas, no po? So paano si Jesus po, no, nasabi nga po niya sa kanyang salita, no, nang makita po niya ang malaking crowd po ng mga tao, naawa po ang Diyos sa kanila dahil para po daw silang mga tupa na walang pastol. So in short, sila ay mga tupa na na walang nag-iingat po sa kanila, na walang nagpoprotekta, no po, na walang nag-guide sa kanila. So ganun po ang nakita ni Jesus noong nakita niya po ang multitudes of men po, no? So, ang ibig sabihin po, ang puso po ng ating Diyos ay gano'n, no po? So, tayo po kaya, naiintindihan po kaya natin yung ganong klaseng puso ng ating Panginoon, no po? So, kung hindi po natin ito naiintindihan until now, ang ibig sabihin po, no, magkakaroon po tayo ng malaking problema sa buhay po natin bilang isang Kristiyano. Kasi po, no, kailangan maintindihan muna natin yung heart ni Lord para sa atin at para sa ibang tao, para talaga mapagkatiwalaan po natin siya. Kasi nga po, no, example po, no, may mga ma-experience po tayo na mga trials in life. Kung hindi mo naiintindihan ang heart ni Lord para sa'yo, madali mong isipin na, ba't pinababayaan ako ni Lord? Bakit hinahayaan ni Lord na mangyari sa akin ito? Yung ganun po, no? So, parang madali para sa atin na pagdudahan, madali para sa atin na hindi paniwalaan ng Diyos kasi hindi natin fully naiintindihan ang kanyang puso, no po. Pero kung tayo po mismo, no, alam natin at naiintindihan natin kung anong klaseng puso meron ng Diyos para sa atin, no matter what will happen, no po, kung minsan may mga bagay na nangyayari na hindi talaga favor sa'yo, in short, talagang napapalaban ka, no po. So, dahil kilala mo ang Diyos mo na mahal ka niya, na ibinigay niya ang buhay niya para sa'yo, na ang gusto lamang niya para sa'yo is lahat ng maganda at sa ikabubuti mo, kahit maranasan po natin yung mga ganong klaseng trials in life, no, hindi po natin pagdududahan ng Diyos. Kasi alam natin na mahal tayo ng Diyos, no po. So, yun po, no. Kaya nga naman, sa pag-evangelize po, no, isa po ito sa makikita po natin sa pag-evangelize. Kung ano ang nasa puso po ng ating Panginoon, bakit inaalay po niya ang buhay po ng kanyang anak, no po, para sa ikaliligtas po na bawat isa sa atin. So, tignan po natin yung mga verses po na ito. Sabi po ng Romans 5:8, "But God demonstrate His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us." And then sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." So, yun po, no? So, actually po, kung titignan natin ang mga verses na ito, no, talagang kung hindi natin alam
bakit bakit ganito magmahal si Lord. Talagang hindi po natin maiintindihan ang mga verses na ito, no? Sino po ba ang matinong tao na i-o-offer mo ang sarili mo sa isang makasalanan, no po? Lalo na dun sa makasalanan na hindi ka naman kinikilala, no po? And sabi nga po dito, while we were still sinners, namatay na ang ating Panginoong Jesus para sa atin, no po? And ang namatay po na ito at nag-offer po ng kanyang buhay ay hindi lamang po isang tao, no po? Isa po siyang God. In short, siya po ang ating creator, siya po ang ating Diyos, pinakamataas sa lahat na pinakamataas, sabi nga po, no? Tapos i-offer ang buhay para sa tao, no po? So before po, no, lalo na nung bago-bago po ako, isa po 'yan sa talagang ah, hindi ko po maintindihan, no? Hindi ko parang hindi maabot ng isipan ko, bakit ganitong klaseng pag-ibig meron ng Diyos para sa akin, no po, or para sa mundo. So yun po, no, hindi natin maintindihan, pero noong doon sa mga oras po na nalalabas ka na at magse-share ka na ng Word of God, no po, paunti-unti po, no, naiintindihan po natin na, kaya pala ganito ang ginawa ng Diyos para sa amin dahil ito ang kasasapitan ng lahat, no po. Kaya pala binigay niya ang sarili niyang anak para sa amin kasi hindi kaya ng kahit sino mang tao na ayusin ang sarili niya dahil sa kasalanan, no po. Broken po ang mga tao na wala sa Diyos dahil po sa kasalanan. So yung ganun po, no. So until na talagang mapunta ka dun sa point po na yon, hindi mo talaga maiintindihan kung ano ang puso po ng Diyos. So sabi nga po, no, kailangan gawin din po natin kung ano ang ginawa ni Jesus para makarelate tayo sa Kanya. So, yun po, no, paano tayo makaka-relate kay Jesus sa pag-e-evangelize kung tayo mismo hindi po natin ito ginagawa, no po? So, si Jesus po, no, before po siya mamatay sa cross, ilang taon po, no, 3 years, more than 3 years, talagang inukol po niya yung 3 taon po na yon, sabi nga po, no, although 3 years lang po siya, pero full pack, sabi nga po, no, ang ginawa po niya na talagang pag-e-evangelize sa maraming tao, no po. And kung babasahin po natin ang word ni Lord, no, talagang ine-express po niya kung ano ang nasa laman po ng puso niya whenever na nakakakita po siya ng mga tao na talagang wala sa Diyos or hindi kumikilala sa Diyos. Talagang sinasabi po niya kung ano ang laman ng puso niya, nahahabag po siya sa mga nakikita po niya na standing po, no, kung ano ang kalalagayan ng mga tao na ito na hindi kumikilala sa Diyos. Kaya ganun na lamang po, no, na talagang very motivated po ang ating Panginoon para talagang tapusin po yung task na ibinigay sa Kanya, which is to die, no po, para po sa ating mga kasalanan. Ayan, so tayo po, naiintindihan po ba kaya natin kung ano ang puso ng ating Panginoon para sa ibang tao? Kung hindi po, no doubt, ayaw po natin mag-evangelize. Pero kung naiintindihan lamang po natin ito, no, kahit gaano po kahirap ang pag-e-evangelize, gagawin po natin ito dahil alam natin na ito po ang puso ng Diyos at gusto po natin na gawin din kung ano po ang tinitubok po ng puso po ng ating Panginoon. Ayan, so pangalawa po yan, benefit po ng pag-e-evangelize sa atin, sa Christian life. It allows you to understand the heart of God. Ayan, so nasa pangatlo na po tayo. Ayan, so sa pangatlo po, ang evangelism, it helps you grow fast. So, tinutulungan po niya tayo na mag-grow. Hindi lamang actually mag-grow, no po? Talagang mag-grow ng mabilis, no po? So, sabi nga po ng 2 Peter 3:18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. So, ayan po, no? Kamukha po ng isang normal na bata na naipanganak. Gusto po ng ating Panginoon na talagang mag-grow po ang bawat Kristiyano from baby Christian hanggang sa tumanda po ito at
siya naman ang maging parent, sabi nga po, no? So, hindi po pwede yung mananatiling bata lamang at mananatiling baby, no po? Dahil sabi nga po, no, ang isang baby, hindi kayang protektahan ang kanyang sarili, bagkus, talagang alagain pa siya, no po? So, kung tayo po, no, ilang taon na tayo sa church, napakalaki mo na, no po? So, hanggang ngayon, binubuhat ka pa rin. Sabi nga po, no, hanggang ngayon, pinifeed ka pa rin ng milk. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin mautusan. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin maitulak para gumawa ng something for the Lord. Kapag ganun po daw ang ating kondisyon, hindi po siya healthy dahil hindi na nakakatuwa. Sabi nga po, no? So, sa baby po, cute pang tignan eh, no po? Yung ganong klaseng attitude na dependent, no po? Na talagang lahat inaasa sa magulang. Pero kapag yan, sobrang tanda na, tapos ganun pa rin ang attitude, ang behavior, hindi na po siya nakakatuwa. Ano po? So, nakakainis na po siya kapag ganun. So, ang evangelism po, no, isang paraan po siya para ang isang Kristiyano talagang mag-grow ng mabilis. Bakit po? So, kung titignan po natin, no, sabi ko nga po kanina, nakakilala tayo sa ating Panginoon. So, baby, and then palaki na ng palaki hanggang dun sa dalaga at binata. So, spiritually speaking po, no, nasa ganung estado ka na, no po. And then, magiging parent ka na. So, personally po, no, bilang isang magulang na, masasabi ko po na noong single ako, iba, no po, ibang-iba ngayon na ako ay parent na. So, mas nag-mature ako on how to look life, no po, mas nag-mature ka in terms of dati higa-higa lang, kapag gusto mo magpahinga, sige maghapon, pahinga, naglilibot, nanonood, yung ganun po, no? Pero ngayong mother ka na, hindi na pwedeng ganun, no po? So, ang dami na kailangan gawin, ang daming kailangan i-prepare, yung ganun po, no? And dati, kapag, example, meron kang trabaho, pag ayaw mong pumasok, kasi feeling mo lang, tinatamad ka, di ka papasok. Pero ngayon po, no, na magulang ka na, hindi na siya pwede. Kasi, pag nag-absent ka, wala kang kikitain, kawawa ang mga anak mo. So, wala kang maipapakain sa kanila. So, yun po, no, nakikita niyo po yun. Ibang-iba ang buhay ng isang single, sabi nga, sa isang married, sa isang parent, no po? Talagang mapupwersa ka na mag-grow para maingatan yung mga dependent sa'yo, which is yung mga anak mo, no po? So, ganun din po, no, sa mga naririnig po natin na ilan, no, na nag-asawa po sila ng maaga, tapos, yun po, no, nagkaroon ng mga anak, maririnig mo sa kanila na parang yun nga po, no, parang, from like this, bata pa sila, tapos biglang nag-mature na po, biglang nag-mature. Normal po yun kasi response po yun dun sa responsibility, bagong responsibility na meron sila. So, alam po ba natin na ganun din ang ating sitwasyon sa ating pag-evangelize, no po? Kung ikaw, masasabi mong nasa single ka pa, single life mo bilang isang Kristiyano, no? Kapag ikaw nag-evangelize at kapag ikaw nag-share ng Word of God and sa biyaya po ng ating Panginoon, kumilala ito sa ating Diyos, definitely po, yung mga kumilala na yon dahil sa'yo, ikaw ang magiging parang parent nila na talagang aalagaan sila, no? Iga-guide mo sila, no po? Ikaw ang gagawa ng mga bagay para talagang masigurado mo na itong mga to lalaki ng maayos, yung ganun po, no? So, pag sinabi pong magulang, ano po ba ang characteristic ng isang magulang? So, ang magulang po, siya po ang nag-aalaga, hindi po kabaligtaran, hindi siya ang inaalagaan, siya po ang nag-aalaga. And ang magulang din po ay nagbibigay, no po, nagpo-provide in short. So, hindi po baligtad na siya ang binibigyan ng anak. Siya ang nagpo-provide. And then, yung susunod po, no, ang magulang ay nagpo-protekta sa anak, no po, hindi baligtad na siya ang pinoprotektahan. And then, yung isa pa po, no, ang magulang ang nagtuturo, hindi siya ang tinuturuan. So, yung ganun po, no,
Kaya nga tayo po 'no, kapag nag-evangelize tayo, maggo-grow ka talaga. Kasi kailangan mong mag-grow dahil itong mga bagong kaluluwa na ito na umaasa sa'yo, kailangan mo silang alagaan, kailangan mo silang bigyan, kailangan mo silang protektahan, kailangan mo silang turuan patungkol sa salita ng Diyos. So sabi nga po ano, paano mo sila tuturuan kung ikaw mismo wala kang alam sa Word of God? Siyempre yan, umaasa na sa'yo yan. So talagang ikaw, kung talagang siniseryoso po natin ang pag-e-evangelize, gagawin mo ang lahat para mag-grow ka sa word po ng ating Panginoon. Kasi alam mo sa sarili mo na responsibilidad mo sila at kailangan mo silang turuan. So, hindi mo naman po pwedeng ibigay kung ano yung wala ka doon sa mga inaalagaan mo. Kaya, ang pinakauna doon, ang magiging response mo, talagang aayusin mo muna yung sarili mo, ano po, aayusin mo muna ang relasyon mo sa Diyos, aayusin mo yung commitment mo sa church, aayusin mo yun nga po, no, yung mga iba't ibang bagay na kailangan mong ayusin para ikaw naman ang gayahin nila, sabi nga po, no, or ikaw naman ang makapagturo sa mga kaluluwa na ito. Kaya, definitely talagang mag-grow ka ng sobra-sobra, ano po, kapag ganun po ang ating ginawa. Ayan. So, yun po, no? Kaya kung gusto po nating mag-grow, no po, mag-grow talaga, mag-evangelize po tayo. Hayaan po natin na maging magulang po tayo ng ibang mga bagong kaluluwa na kikilala sa ating Diyos. Dahil kapag naging ganun po, no, talagang mag-grow po tayo at makakatulong po ito sa ating spiritual na buhay. Kaya nga sabi nga po natin kanina, no, kung ang pananalangin, ang pagbabasa ng Word of God, ang pag-a-attend ng church at ang pakikipag-fellowship ay importante para mag-grow ang isang Kristiyano, ang pag-evangelize po ay ganun din. Nakakatulong po ito ng sobra para talagang mag-grow ang isang Kristiyano sa kanyang spiritual na buhay. Ayan. So, wag po tayong matakot, no po? Wag po tayong matakot na maging magulang sa mga bagong kaluluwa po na ito na masisharean po natin. Dahil masarap po. Hindi po madali, pero napakasarap po, no? Napakasarap po na maranasan ng mga ganong klaseng experiences in life. And para naman po ma-motivate tayo, no? So, yung pang-apat naman po ay ayan. So, sabi po niya, no, ang evangelism or pag-e-evangelize, it allows you to experience God's power. Ito po ang maganda, no po. Ito po ang pinakamaganda actually sa pag-e-evangelize. So, na-experience po natin yung kapangyarihan ng Diyos whenever na sinusunod po natin ang kanyang command na mag-share po sa ibang tao, no? So, makikita po natin yan sa maraming mga disciples, maraming mga tao na in short, kamukha natin na naging Kristiyano at in-embrace po nila yung command po ng ating Panginoon na mag-evangelize. In short, i-share po ang word po ng ating Panginoon sa iba't ibang tao. And because of that, kahit hindi po naging madali ang kanilang experiences, no po, sa pag-evangelize, by that naman po talagang sila mismo naranasan naman nila kung paano po talaga ka-powerful ang ating Panginoon. So, umpisahan po natin dun sa una. So, yung nasa unang picture po, no, si Paul at saka si Silas po. So, nasa kulungan po sila. Again, nakulong po sila hindi dahil meron po silang ginawang masama or meron po silang ginawang krimen. Hindi po gano'n, no? Kinulong po sila dahil sila po ay nag-evangelize. Sinishare po nila ang word po ng ating Panginoon. So, ayan, dinala sila sa kulungan, no po? Nakalock ang kanilang mga, nakakadena po sila. And then, while they are praying and praising the Lord, ano pong nangyari? Yumanig po ang lupa, no? And then, ang nangyari po, nabuksan ng lahat ng mga pinto sa kulungan and even po yung mga tanikala sa kanilang katawan ay na-break at natanggal, no po? So, in short po, anytime pwede na silang makatakas doon sa kulungan po na yon, no? So, tignan nyo po yun, no? Tignan nyo po yun. Paano natin malalaman kung gaano ka-powerful ang ating Diyos kung hindi natin gagawin ang ganitong klaseng mga command na ibinigay po niya sa atin? So, ang ibig sabihin po, no, mararanasan po natin
kung gaano ka-powerful ang ating Panginoon kapag nag-e-evangelize po tayo dahil nakabaka po ang Panginoon sa atin. So ayan, nakita po nila, no, na-witness nila na talagang no one can contain them. Sabi nga po, no, hindi sila pwedeng i-contain sa loob ng kulungan dahil meron pong purpose ang Diyos para sa meron pong purpose ang Diyos sa buhay nila na talagang ipalagana po ng sobra-sobra ang Word of God sa ibang tao. So, ang susunod naman po na example, no, si Stephen. Ayan, so si Stephen po, no, ayan, so nag-share din po siya ng Word of God sa time po na ito, no. So, talagang sinabi po niya kung ano po ang mga dapat marinig ng mga tao, no po, para maniwala po sila kay Jesus. And suddenly po, no, ang naging reaction po ng mga tao, nagalit po sila kay Stephen po, no. So instead na talagang i-accept po nila kung ano po ang sinasabi ni Stephen, ang nangyari po, no, nagalit po sila. Hanggang sa pagbabatuhin po nila si Stephen and yun nga po, no, patayin po siya. Pero before that po, no, habang ginagawa po nila yung ganoong klaseng pagpaparusa kay Stephen, no, ano po ang nangyari? Nakita po ni Stephen, nakabukas ang langit, no po, nakita po niya ang nakaupo po doon, no. So in short, na-encounter po niya si Lord at that moment na nag-evangelize po siya at pinahihirapan ng mga tao, no po. So yun po, no, although napakahirap ng mga naging experiences po ng mga taong ito, no, kakaiba din naman, no po? Kakaiba din naman yung power na na-witness po nila na galing sa Diyos. Ayan, so nasa pangatlo na po tayo na example, ang mga disciples po ni Jesus, no po? So hindi lamang po ang mga 12 disciples, no po? Marami po sila. Ayan, so yung mga kumilala po sa ating Panginoon, lalong-lalo na yung mga disciples po ng ating Panginoon. While they are sharing, no po, ang gospel po, ang word po ng ating Panginoong Jesus, marami din po silang mga milagrong nagawa, no po. And take note po, yung mga milagro po na yon, hindi po dahil sila po ay talagang powerful, no po. Hindi po. Nagawa po nila yon dahil po sa patnubay po ng ating Panginoon. Kaya po nakakagawa po sila ng mga milagro. So yung iba po, no, nagpagaling po sila ng mga may sakit. Yung iba po, yung mga inaalihan ng masamang spirito, kinas out po nila itong mga spirito po na ito na nagpapahirap sa mga tao. Tapos meron po daw mga ibang disciples po ni Jesus na even po daw yung kanilang damit, no po, or yung anuman ang mahawakan nila, pag hinawakan po daw yun ng mga tao na may sakit, gumagaling po daw sila, no po. So, yung ganun po, no, anong klaseng power po ito na pinamalas ng mga tagasunod po ng ating Panginoong Jesus. So, again po, no, hindi po dahil sa sila ay powerful, kaya po nila nagawa ang mga bagay na yon. Dahil lamang po sa kabutihan at sa kapangyarihan po ng ating Panginoon. Kaya yun po, no, kung gusto po natin na makaranas talaga ng milagro ng ating Panginoon, ng kapangyarihan ng ating Panginoon, ayan, gawin po natin ang pag-e-evangelize at makikita po natin yan. So marami po, no, marami po tayong ma-experience. Pero sabi nga po, sad to say, karamihan po ayaw subukan kasi po natatakot sila. Pero kung susubukan lamang po natin, no, talagang mapuprove po natin sa ating mga sarili na totoo ang Diyos, na ang lahat ng bagay ay kaya po niyang gawin. Ayan, so yung pang-apat po, yan po, no. So, ang benefit po ng pag-e-evangelize sa atin, yung pang-apat, it allows you to experience God's power. So, kung gusto po nating mas maranasan pa ang kapangyarihan po ng Diyos sa ating mga buhay, ayan, itry po natin ang pag-e-evangelize. At panigurado po, no, makikita po natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. So, ayun po, no. So, ngayon po, nasa conclusion na po tayo. Ayan. So, sabi nga po ng Matthew 28:19-20, therefore, go and make disciples of all nations,
baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Ayan po. So, ang verse po na ito, kinocommand po tayo ng ating Panginoon na to go, no po. So, kinocommand po tayo na gawin, no po, na mga disipulo po niya ang lahat ng bansa, no po. So, ang ibig sabihin po, hindi trabaho lamang po ito ng iisang tao, no po, dahil hindi po niya kakayanin, no po. So, gaano ba karami ang mga lugar dito sa Mabalacat? Gaano karami ang mga probinsya sa Pilipinas? Gaano karami ang mga bansa dito sa buong mundo? So, kung hindi po gagalaw ang lahat ng mga Kristiyano, paano po natin makakamit, no po, yung sinasabi po ni Jesus na i-baptize ang lahat ng nation, no po. So, bago po siya dumating. So, hindi po possible yon kung iilan lang ang gumagawa. Again, hindi po siya responsibility ng pastor lamang. Hindi lamang po ito responsibility ng mga leaders, bagkus lahat ng mga Kristiyano. So, in short, lahat ng Kristiyano, lahat ng kumikilala sa Diyos, responsibility po ng bawat isa sa atin ang pag-e-evangelize. Ayan po, no? And ang isa pa pong pinakamaganda po dito, no? Sabi po niya, meron pong assurance ang ating Panginoon na kapag gagawin po daw natin ito po ang mararanasan po natin. So sabi po niya, and surely I am with you always to the very end of the age. Ayan, so si Lord po mismo, pinapangako po niya na kung gagawin po daw natin ito, gagawin po natin ang pag-evangelize, no po. Pinapangako po niya na hindi po niya tayo iiwan, no po, kahit kailan pa man. So, ano po ang ikakatakot pa natin, no po? Ano pa ang ikakatakot mo kung isang Diyos pala ang sumasama sa'yo sa pag-evangelize mo? And I do believe po, no, sa mga Kristiyano na nauna sa atin, no po, lalo na yung mga disciples po ni Jesus, ganito po sila katatapang para mag-evangelize. Kasi po, hindi po ganun kadali ang pag-evangelize po nila sa panahon po nila, no, talagang persecution po talaga, kapalit po talaga ng buhay nila ang pag-evangelize po nila. Pero bakit ginagawa pa rin nila, no po? Bakit sinusunod pa rin nila kung ano ang kinocommand ng ating Panginoon, kung ganun pala siya kahirap? Kasi po, alam po natin na ito po ang pinanghahawakan din nila. Nakasama po nila ang Diyos kahit saan man sila pumunta, kahit anuman ang sitwasyon na magkaroon po sila. And napatunayan naman po natin yan, dun po sa pang-apat po na point po natin, no? Na talagang anuman ang hirap na narasan ng mga disciples po ni Jesus para i-share ang word po niya, talagang kasama po nila si Lord. Kasama po nila yung presence po ni Lord at yung kapangyarihan po talaga ni Lord nararanasan po nila. So, ayan po, no? Kaya naman, sabi nga po dito, ano, sabi po niya, command po ito. So in short, kung utos ito ng ating Panginoon, hindi siya suggestion lamang, no po. So ang ibig sabihin, hindi yung, okay, gagawin ko siya kung gusto ko siyang gawin, okay, hindi ko siya gagawin kasi ayoko siyang gawin. So hindi po siya ganoon. Pag sinabing command, kailangan mo siyang gawin no matter what, no po. At kung hindi po natin siya gagawin, tayo po ay nagkakasala sa ating Panginoon. So, ayan po, no? Malaki po ang church. Sabi nga po ng ating pastor, napakalaki ng church. So, ang ibig sabihin, dapat marami din ang mga kaluluwa na magbabahay po sa loob po ng bahay-sambahan po natin. Kaya, all together po, no, kailangan po nating gawin ang pag-evangelize. Unang-una, para po sa mga tao na kikilala sa ating Panginoon. And second, dahil may benefit din po tayong makukuha sa pag-evangelize. Ayan po, no? So, sige po, sa oras po na ito, tayo po ay manalangin. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa inyong salita, sa mga napag-aralan po namin sa oras na ito, Panginoon. Tunay nga, O God, na ang bawat isa sa amin ay gusto mong gamitin, Panginoon, nang sa gayon, maipakilala po kayo
sa bawat tao, Panginoon, sa buong mundo. And Lord, patawarin niyo po ang bawat isa sa amin kung hindi po namin nagagawa, Panginoon, ang ganitong klaseng command na pinapagawa niyo sa amin, Panginoon. Pero, Panginoon, gusto po namin na patuloy niyo pong i-encourage ang bawat isa, patuloy niyo pong palakasin ang bawat isa, Panginoon, at patuloy niyo pong samahan at gabayan ang bawat isa, Panginoon. Ang sa gayon, whenever na mag-evangelize po kami, whenever na mag-share po kami, whenever na mag-invite po kami ng mga bagong kaluluwa, O God, hindi po kami matatakot, Panginoon, bagkus mas lalo pong lalakas ang loob namin dahil alam po namin nakasama po namin ang aming Diyos sa aming paghayo, O God. And Lord, alam po namin na malaki po, Panginoon, ang responsibility na ibinigay nyo sa bawat isa sa amin bilang part ng New Life Church dahil alam namin na more than the facility or more than the building, Panginoon, alam po namin na gusto nyo po na pangalagaan po namin ang mas marami pang kaluluwa. And alam po namin, Panginoon, na meron pong kailangan gawin ang bawat isa sa amin nang sa gayon, Panginoon, maipasok po namin ang bawat kaluluwa na ito at patuloy na maalagaan po sila at lumago sa inyong biyaya, Panginoon. Kaya Lord, sa oras na ito, nagpapasalamat po kami sa word po na aming narinig, O God. Patuloy na lahat po ng papuri, lahat ng pagsamba, lahat po ng glory ay ibabalik ko lamang po sa inyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen. So ayan po, maraming salamat po. Glory to God. And see you po tomorrow. God bless you po. Salamat po. Ika o Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig laging nananatili. Purihin ka o Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig laging nananatili. Aawit, tasayaw, luluwalhatiin, papalakpak, isigaw, dadakilain, nag-uumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Aawit, tasayaw, luluwalhatiin, papalakpak. Hallelujah. Sige po, patuloy po natin pasalamatan ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa oras na to, Lord God, sa katagumpayan ng iyong gawain, Lord God. Salamat sa iyong biyaya, Lord God. Thank you, Lord God. Nawa, Lord God, ingatan niyo po ang bawat isa, Lord God, at pagpalain, Panginoon. At nawa, Lord God, ikaw ang napurihan at napasalamatan. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Pilain, aawit, sasayang, luluwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain,